For today's video mga ka-jungle ay paano ba natin maitatanim ulit yung mga matatandang halaman at maibabalik natin sa kanyang dating anyo? Anyo talaga? Kung gusto niyo malaman, tapusin mo ang video na ito para may malaman din kayo for today's video. Hello everyone, it's Mark of the Jungle Plant. So for today's video nga ay magtatanim tayo dito sa ating lumang halaman. Pero hindi naman po itong lumang halaman. Ito ay matandang halaman na nalegi na po siya tignan. Ang tawag po dito sa halaman na ito ay Dieffenbachia sa scientific name niya at yung tawag dito ay Dumpcane o Tropical Marian sa kanyang specific name. May specific name talaga o sa kanyang common name. Ang halaman na ito ay isa pong Dumpcane. So ibig sabihin ng Dumpcane, ito po ay medyo nakakalason na halaman o toxic. Kaya naman gumamit ako ng gloves dito mga ka-jungle dahil kinakailangan na naka-gloves kayo bago kayo ay mag-propagate dito mga ka-jungle. Importante po na naka-gloves kayo dahil nga naglalaman ito ng toxic sa kanyang mga dahon at kanyang mga stem. So 3 years na po ang halaman na ito sa akin at matanda na po ito kaya naging leggy na po siya. Kailangan na pong i-propagate o paramihin pa ulit at maging maganda ulit ang kanyang pagtubo. Ang halaman na ito ay sabi nila isang toxic plant. Totoo po mga ka-jungle dahil nilalaman ito ng oxalate crystal. Kapag po ay mahawakan nyo ang dagta nito ay medyo mangangati kayo mga ka-jungle at bawal po ito sa mga pets at sa ating mga bata. So ingat po tayo nito kapag mag-propagate po kayo nito. So kapag meron po kayong mga matatandang mga halaman na naglelegi na parang parang patumba na po siya, wag nyo pong itatapon ang inyong mga halaman dahil pwede nyo pa po itong i-propagate. So ang gagawin nyo lang po ay hati-hatiin nyo po yung kanyang katawan para doon po kayo mag-propagate. So, ang ginagawa ko dito, hinati-hati ko po yun yung katawan niya. Sa dalawang guhit ko po ay hinati-hati ko po kasi dito po sa gitna ay mayroon po yung tutubo na sprout. So, gumamit po ako dito ng kutsilyo na hindi po ginagamit kasi kapag yung mga kutsilyo po na mga ginagamit niya ay syempre meron na po yung mga toxic. So, ito po ay ingat-ingat lang po sa mga paggagamit ng mga kutsilyo. Alam nyo ba mga ka-jungle na sobrang ganda talaga ng halaman na ito? Ito po ay tinatawag na Tropical Marian na Dieffenbachia. So, kung makikita nyo ay lagi na po siya kaya naman nag-propagate ako nito. Kaya gusto kong maparami ito kaya naman nagpaparami ako ngayon mga ka-jungle dahil isa lang po ito sa collection ko. So ayan na nga, makikita nyo mga ka-jungle na collect ako na po ang aking mga hinati-hati dito. So makikita nyo na po ay parang lumalabas po ang kanyang dagta at yan ng dagta na yan ay medyo toxic yan mga ka-jungle. May dumaan po nga pusa, pusa namin yun. So pinaalis ko muna siya kasi nga medyo toxic po yan sa pet. So ang ginagawa ko dyan mga ka-jungle, so kumuha po ako ng lupa na may pot na medyo, yung pot na kinuha ko dito ay yung medyo malapad para marami po ang mailagay natin. So, ang paglalagay po dito mga ka-jungle ay pahiga na portion para tumupo yung sprout dito sa may gilid para makita natin kung tutubo po talaga siya. Pero actually, i-update ko kayo mga ka-jungle kung tutubo yung ating mga Dieffenbachia na itanim. So, ayan, hindi na po siya nagsakto mga ka-jungle. So, ang gagawin ko po dito ay kukuha po ako ng isang pot para may paglalagyan po tayo sa ating mga ibang mga Dieffenbachia kasi sayang naman pag hindi natin. So, pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong soil mix kasi yung mga Dieffenbachia hindi naman po maarte ng soil mix. Ang ginamit ko po dito ay parang ang garden soil po ang ginamit ko dito para hindi naman po sila maarte. So tutubo yan kasi nga yung mga Dieffenbachia very adaptable po siya sa mga soil na ginagamit dito. So ayun na nga, ito po ang second batch natin na itatanim dito sa ating Dieffenbachia. I-update ko po kayo mga ka-jungle. So take note, hindi po natin didiligan yung mga ganitong halaman kasi nga, so papatuyuin muna natin ang mga stem kasi nga hinati-hati natin, meron pa yung mga mabasa pa yan, baka pag diniligan natin, meron po siya ng root rot o pagkabulok. So dapat hindi mo siya didiligan at ibabaw po lang po natin yung kanyang soil. So, ayun na nga mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood and I hope nag-enjoy kayo because more plant, less stress!